Ah, Nasa linya po natin si Consul General Maria Cynthia Pelayo ng Philippine Embassy in India. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Good morning. Si Connie po ito. at Kasama Weng. po si Weng. Good morning ulit, Consul Pelayo. Good morning po, Ayun. Miss Connie and Mr. Weng. Opo. Greetings Yes. po from India po. India. Opo. Yan. Ma'am, makikibalita kami. Ano ho ang update natin ngayon dito po sa border ng Nepal at China landslide incident po? Opo, Miss Connie. Patuloy po yung ginagawa pong rescue efforts po ng Nepal po dun po sa border. Until now, we are still waiting po for information about the missing Filipino which was reported po yesterday. Mm-mm. Yung pong ating Honorary Consul General po in Kathmandu, in the afternoon, kasama po niya yung mga consular corps po of the countries that were affected po, yung mga nationals nila. They had a meeting po with the foreign minister. So the foreign ministry in Nepal po is looking into the confirmed information and reports po of all foreign nationals, including of course the Nepali nationals. As you know, marami pong Nepali nationals ang nasawi, pati po mga Indian nationals. Oo, nakakalungkot ho talaga ito. Kasi kami, nakikibalita lang ho kami dun sa mga nakikita rin namin na mga videos, no? Oo. Minsan ina-upload, minsan sa mga news din sa international mga companies po, ano. Kayo ho, ano ho ang nakakarating sa inyong balita? Gaano kahirap, especially right after ito pong ginagawa sa kanila pong area dyan? Opo, ang nalaman po namin na impormasyon po galing sa ating Consul General, mahirap po na pumunta po dun sa lugar, but of course they have the capacity to do it because they also have the National Disaster Risk Reduction Management in Nepal. Pagkatapos ma'am, yung mga countries also are sending aid like India, South Korea, and US because nakita nyo po na ang US doon po sa missing persons, marami po yung mga nationals nila, pati rin po sa South Korea. Oo. Yung pong Consul, yung ating sinasabing nawawalang Filipina o Pilipino, hindi pa alam ang kanya, no? Saan ho ang last known location ho nito na napaulat kung nasaan ho siya? Bago nangyari ang insidente siguro kung nasaan ho. Opo, wala po tayong impormasyon po doon na Mr. Weng kung saan yung huling location niya because it is still being verified po by the Nepali authorities. Sa ngayon po, may mga nakipag-unayan ba ho sa inyo para siguro ipagbigay alam na okay, may mga gusto kaming hanapin dyan ng mga kababayan natin o mga nangangailangan ng tulong, baka sila ho'y nasa area at nangangailangan na sila po'y ma-rescue siguro, ma-contact man lamang. Opo, meron po kaming close communication with the Filipino community in Nepal. Fortunately, they are all okay. They are well accounted for. Wala pong nagsasabi po na nawawala. They're actually concerned about the missing Filipino kasi hindi po nila, wala po silang sinasabi na from their communities may nawawala. Kaya po yun po yung inaabangan natin. Yung Filipino community, malayo ho ito doon mismo sa Border area na kung saan pinangyarihan. nangyari yung yung pagbaha. Opo, Mr. Weng, mga 60 to 80 kilometers po yung location ng mga Filipinos po. So, majority po sa kanila nasa Kathmandu. Kaya po, hindi naman po sila apektado po dun sa flash floods. Tama ho ba? Nasa 300 mahigit ang mga Filipinos po na nasa Nepal naninirahan? Opo, Miss Connie, that is the unofficial count. But the official count from the Nepali authorities is 128, Miss Connie. I see. Yung information na yon is coming from the Filipino community and it's an estimate. But actually right now, we are doing, of course, a statistics gathering of information
to determine the actual head count of Filipinos in Kathmandu. Oo. We are doing this together with the Consulate General in Kathmandu. I see. Pero ito hong mga Filipinos po natin living in Nepal Mm. ay karamihan nakapangasawa daw ng mga Nepalese or mga professionals din ho ba ito? Ano ho ba ang profile po ng ating mga Filipinos living in Nepal? Miss Connie, yung pong profile po nila, mga 90% po, they are spouses po of Ayun, Nepali nationals. And some of them have already obtained Nepali nationality. Opo, and then yung percentage po ng professionals is very minimal. Mm. Ano Siguro bang po karaniwang trabaho po sa Nepal? Opo, ito ma'am yung mga managers po. So Managers. managers in hotels. So it's highly I see. professional, ma'am. Yes, ma'am. Pero gaano ho kadalas na mayroong mga Pilipinong turista na pumupunta ho dyan, especially doon ho sa border o yung sa distrito na yan na kung tawagin raw ay Rasuya District. Ito yung border ng Nepal at Tibet na kung saan nangyari yung pagbaha. Flash flood, Oo. oo. Gaano karami in a year mga pumupunta dyan mga Pinoy? Opo, it's a very minimal po, Mr. Weng. Because of course Nepal is doing its tourism promotion. But as I mentioned yesterday Mm. to you and Miss Weng, because of this pilgrim site po na malapit dun sa area, kaya po nagkataon na marami pong pilgrims na nandun po sa location na yun. I When the see. incident happened, Oo. opo. So Disaster happened. as we speak, ma'am, nadagdagan ba yung mga bilang po ng missing? Kasi from what I know, dun po sa mga nabasa natin, nasa 1,000 yung missing pa. Meron ho ba kayong datos, more or less, ngayon? Miss Connie, yung pong available from the website of the National Tourism Board, ang nakalagay po doon, 667 missing as of I yesterday. see. Yan po yung official. Opo. Okay. And then Miss Connie, among the nationalities, kasi po originally it was 33 nationalities, kahapon naging 32 nationalities. Nabawasan po ng isa. Oh, okay. Pero may mga turista rin talaga, no? Sabi nga kanina, may mga taga-UK, mga Briton, meron hong mga US citizens at marami iba pa hong mga tourist pala na, sabi kasi mga pilgrims pala, meron din dyan, ano? Pag pilgrim Yes, ang... ma'am. Iba-iba kasi talaga, di Oo. ba? At saka trekkers, ma'am. Trekkers, Trekkers, yun, mga yeah. umaakyat. Kaya po yung trekker companies are the ones giving Oh, information oo. po to the government. The government of Nepal is working with the travel agencies and the trekker agencies po to get accurate information po on the nationalities, the foreign nationalities who were there at the time of the Oo. disaster. Sa inyong update mula po sa ating mga kababayan dyan o mismo hong sa mga nasa area po, ragasa pa rin ho ba yung baha? Umupa na? Ano ho ba ang lagay? Kasi ang taas initially, no? Sabi nga, isang building yung lalim. Ano ho ang ating kalap po na information on the paghupa dito ng mga baha? Yes, Miss Connie. Bali slowly po humuhupa po yung tubig. Because of the rescue efforts that are being done, kaya po bumababa naman po yung tubig po doon. But of course, it would take time. Yes, oo. Especially because there are reportedly debris po na coming Nakaharang from na. opo, dun sa flash Oo flood. kasi buildings na tangay, Oo, mga footbridges, imagine that, no? Ganun ho katindi itong flash flood na ito, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Meron din Miss sila Connie. dyan, Consul, na kung dito nga sa atin may mga pangyayaring ganon tapos nilalagay sa state of calamity ang lugar. Ganon, may mga declaration na ganon rin sa area. Opo. Oo. But as of now, wala pa kaming natanggap from the consulate that there is a declaration of calamity in the location. Oo. Because opo, I think it is being contained po. The Nepali government in that area is able to contain po the damage. I see, Oo. oo. Tapos marami na hong mga open na mga nagpapadala ho ng tulong para sa pag-search and rescue pa kung meron pang ganon na mga ibang bansa. Yung po nga na informasyon na natanggap po namin sa Consul General po natin is ano po ito, mga relief goods po. Because yung sa tulong po coming from abroad, yung physical po na tulong, kaya po ng Nepal as of this time. I see. All right.
Ma'am, kami ho ay magpapasalamat sa inyo pong oras na ibinahagi sa amin dito sa One-on-One Walang Personalan. At dalangin ho namin, hindi lamang dun Oo, sa mga tama. kababayan natin, hindi ba, yung sana maging maayos ang lahat. Diyan po naman sa lugar po ng Nepal at China. Maraming po. salamat po, Miss Connie and Mr. Weng. Thank you, Mabuhay ma'am. po kayo. Thank you. Consul General Maria Cynthia Pelayo, Philippine Embassy in India.